Good morning, good morning, good morning to all. Today is September 7, 2003. Huwebes po ngayon. Tara, kape po tayo. Napakaganda lang ng panahon ngayon. Tirik na tirik yung araw. Kaya nung mapadaan ako dito sa May Tulay, papunta ng C5, tumigil ako doon sa konting oras lang naman kasi bawal dyan eh. Ibabaw ng tulay at nagpainit tayo. Hinubad ko yung damit ko. Nagpainit tayo kasi naniniwala tayo dun sa kasabihan ng matatanda. Yung baby mo, paarawan mo. Itaas mo yung damit sa likod at paarawan mo, itapat mo sa araw. So ako, paniwala ako dun. Kasabihan ng matatanda na yun. So ginawa natin kanina. Sarap. Napawisan ka. Then, diretso na ako sa office. Kararating ko lang po. Ngayon po ay alas 7:20 ng umaga. Nasa office na tayo. Pero 8:30 pa ho yung simula ng trabaho ko. Gusto ko lang talaga na maaga palagi. Umalis sa bahay. Kaysa yung maghabol pa sa oras. Kaya sarap magkape. Problema nga lang, pag ganitong tirik na tirik ang araw, magkakape ka, parang hinahanap mo yung lamig ng panahon eh. Mas masarap kasi magkape kapag siyempre mainit yung kape, tapos malamig yung panahon. Naglalaban silang dalawa. So, ang sarap. So, bumili po tayo ng pandesal. At nag-aano ako, talagang nagulat ako doon sa pandesal ko nabili. 2 pesos lang po ito pero ang laki. Yan. Tapos malambot siya. 20 pesos po yung binili ko pero ang laki. Gulat ako. Lilipat na ako ng binibilihan ko ng pandesal. Ito mas masarap, malambot, mas malambot siya. Anyway, mga boss manager mga kaibigan ko, mga subscriber ko. Ito pong pag-uusapan natin ngayon isa part 2 ng kasambahay tips. Yung mga kasambahay ko dyan. Meron din naman ako pero hindi naman tayo mayaman eh. Yung mga kasambahay dyan, mga ate ko, katulong, boy, driver, gardener, lahat na yung mga kasama na sa bahay ng mga bigati natin mga kababayan. Normal lang naman yan, siyempre. Mapera. Kaya nilang mag-provide ng mga ganun services. Kaya nagbibigay tayo ng mga kasambahay tips para maprotektahan yung kanilang amo, protektahan din yung kanilang trabaho. So, vice versa po yan. So, yung unang kasambahay tips natin, siguro naman may napulot kayo. Ito ngayon, idadagdag tayo. Let's say, may nakikita kayong tao doon sa labas ng bakuran nung pinapasukan yung bahay. Pabalik-balik na lang doon. Siguro mga 3 times a week siya na tumatambay doon sa harapan ng bahay nyo. Sabihin natin, nakamotor o nakakotse. Dapat po yan ma-take note nyo yung mga plate number, itsura ng tao, pananamit, anong oras siya palagi nandun, anong oras umaalis, at ano yung mga galaw niya doon sa labas. Tandaan nyo mga kasambahay, kasama yan sa ating trabaho. At kapag may ganon kayong naobserbahan, immediately, ipaalam nyo sa amo nyo. Kasi yung amo nyo, siya ang makikipagbigay ng tawag dito, nakapagbigay ng sila yung gagawa ng solusyon doon sa mga naobserbahan nyo. So, very important na maipagbigay alam nyo sa amo yung mga naobserbahan nyo doon sa labas ng bakuran ng
pinapasukan yung bahay. Medyo ano yan, medyo delikado po yung ganyan. Baka mamaya kinikising na yung amo mo, pinag-aaralan na yung galaw. So at least kapag sinabi nyo ito sa amo nyo, sila ay makakapaghanda at maibibigay nila yung mga impormasyon na yun sa kinaukulan upang mabantayan o matyagan yung mga galaw ng tao na yun. So, importante po yan, ha? Pagbigay alam nyo agad sa inyong amo, yung mga naobserbahan nyo. Pangalawa, nasa loob kayo ng bahay, ano? Kapag meron kayong mga unusual, something na parang naaamoy na hindi naman kaaya-aya o hindi naman normal yung amoy, lalo na kung kuryente yan, tumawag agad ng tumawag agad ng mga kasamahan sa bahay. Ha? Driver, yung gardener, o ipag-bigay alam agad sa inyong amo. Bakit? Baka mamaya kuryente na yan. So, pwedeng masunog. Pag muna nasunog yung let's say yung kuryente nga, kung yun ang naamoy mo. So, very important yan na yung mga ganyang bagay ay naipapaalam nyo agad sa inyong amo. O, diba? O, pangatlo, kayo magkakasambahay. O, hindi ito pagsisipsip. Kapag kayo nakakarinig o nakakakita ng mga illegal na ginagawa ng inyong kasamahan sa bahay, dapat yan ipagbigay alam din agad sa amo. Kasi kung hindi mo ipagbibigay alam sa amo yan, ibig sabihin, ikipagkutsabahan ka doon sa bawal o illegal na ginagawa ng kasama mo sa bahay. So, hindi dapat ganun. Hindi mo dapat itolerate yung ginagawa ng kasamahan mo kung mayroon man. Kailangang mapagsabihan ng maaga ng inyong amo yan. Kailangang malaman niya yung mga ganung bagay. Again, yung pagsusumbong sa amo, lalo na kung totoo, hindi yan matatawag na pagsisipsip. Concern lang kayo doon sa taong isinusumbong mo. At concern lang kayo doon sa operation o nangyayari sa loob ng bahay ng amo mo. May nakukuha na naman kayo. Very important yan, yung mga ganyang bagay. Sabihin natin maliit, pero kapag yan pinaalam nyo sa inyong amo, malaki sa kanila yan. Ibig sabihin, ikaw mapagkakatiwalaan ka, ikaw lahat sinasabi mo yung nangyayari. Palumagay yung iyong amo. Halimbawa, ako yung amo mo, tapos pala bigay ka ng info sa akin, matutuwa ako. Lalo na't kung nabalidate kung totoo naman yung sinasabi mo. Ibig sabihin, kahit nasa ibang bansa ako, sa ibang lugar, tiwala ako na nandun ka, mapagkakatiwalaan ka. Ganun yun. Kaya, wag na wag ninyong sisirain ang pagtitiwala sa inyo ng inyong amo. Diba? So, ganun po yun. O ito sa driver naman. Driver, very important ang role mo. Kasi ang pinagmamaneho mo, yung boss mo, amo mo. Number 1 tip, kuya, wag na wag ka magtatanong sa amo mo kung saan ang punta nyo. Anong oras ang uwi natin. Intindihan nyo po, wag na wag nyong gagawin yon. Hayaan nyo na yung boss mo ang magbigay sa iyo ng instruction. At kung may tanong, yun lang sagutin mo. Never, sir, anong oras po tayo uwi? Sir, may lakad po ba tayo Sabado? Never do that. Kahit ba sabihin natin close na kayo for how many years, but never do that. Never na magsabi ka sa kanya ng gano'n. Hayaan natin na yung amo ang magbigay ng instruction sa atin. Pag sinabi sa iyo na, dito ka dumaan ha, dito ka ha, so susundin mo yon. The moment na hindi mo sinunod yan, at sinunod mo yung gusto mo, paghihinalaan ka ng iyong boss. Imagine ang pasahero mo, amo mo, boss mo. Kaya, huwag kang magsasalita kung hindi ka kinakausap ng amo mo. Pag may tanong si sir o yung amo mo,
sagutin mo. Kung wala, drive ka lang. Focus ka sa kalsada. At be alert. Hindi lang tayo basta driver. Dapat you act as driver and bodyguard. Ha? Number one, pag bumarada ang sasakyan nyo, baba ka agad. Buksan si amo. Tingnan ng paligid. Ha? Baba. Tingnan ng paligid. Saka buksan. Sir, safe na. O. Saka mo ihatid sa loob. Kung sa loob mo ng building yan, saka ka bumalik sa sakyan mo. O kung may instruction, take note mo. Ha? Ang driver dapat merong maliit na notebook yan. Pag nagbigay ng instruction si sir o yung boss mo, you have to isusulat mo doon sa maliit na notebook. O, si sir, nagbigay sa akin ng instruction na bibili ako ng pandesal at palaman para merienda ko. Si sir nagsabi sa akin na ganito, mag-grocery kayo mamaya. Dapat ganun. Kasi minsan ang mga boss natin nakakalimot din yan. Walang perfectong tao. Pwede mong i-remind siya, sir, mawalang galang na po. Kanina po pala may bigay kayong instruction na mag-grocery tayo. Ay nga pala. At least nare-remind mo siya. Kasi ang mga boss natin, ang dami rin iniisip niyan. Lalo na kung may mga negosyo. Hindi na nila nalalaman yan. Oo nga pala, sige. Daan tayo. Sir, sabi niyo po alas 5 dadaan natin si ganito sa bahay. Oo nga pala, sige, daan mo ron. Yun ang mga role mo dyan. Dapat pangalagaan mo ang iyong amo. Hindi ka lang driver. Driver, bodyguard ka dapat. Siyempre, poprotektahan mo yung amo. Boss mo yan eh. Kahit pa sabihin nga since nung ma-hire ka, ang pagkaka-hire sa'yo, driver ka. Pero hindi. Dapat, serbisyuhan mo amo mo. Protektahan mo. Kasi yan nagpapasahod sa'yo eh. At kapag maganda ang serbisyo mo, walang among kuripot. Kapag nakikita ka na ginagawa mo yung trabaho mo, may mga additional tasking ka pa sa kanya na na-accomplish mo, bubulungan ka niyan. Dinadalan ko yung sahod mo ha. Pag gano'n, na binulungan ka, magpasalamat ka. Sir, thank you very much. Huwag mo lang sabihin, pamalita sa mga kasama mo. Huwag mo lang pamalita. Yun ang sabi. Baka naman ikaw, tinaasan yung sahod mo. Ang nangyari, pinagyabang mo agad sa mga Ang sabi sa'yo, huwag mo lang sabihin sa kanila. Huwag mong sabihin. Ganun yun. So, dapat naalagaan natin ang ating amo. May nakuha na kayo. Kasambahay agad to lahat kayo Ito para sa inyo lahat to. Tingnan nyo rin yung mga pumipick up ng basura. Mga galaw. Dapat yan, hindi nakapasok sa loob ng bahay nyo. Yung basura ang lalabas nyo, hayaan nyo ng pick upin yun. Ganun yun. Tingnan nyo, basta sa labas ng bakod, dapat alam nyo yung mga movement ng tao dyan. Kung merong nakatambay dyan. At ito pa, dapat alam nyo ang telephone number ng barangay at pinakamalapit na police station. Pati hospital. Dapat alam nyo yan, nakalista doon sa malapit sa telepono. Hospital, police, barangay. At least, kung magkaroon ng emergency, hindi nyo na makontrol yung situation sa loob ng bahay, tumawag agad kayo ng barangay. Huwag na kayong magpaalam pa sa inyong amo na, ma'am, tatawag ba ako ng barangay? Tumawag agad kayo. Lalong-lalo na kapag emergency yan. Kung may instruction naman sa inyong amo, bago tumawag ng barangay, police paalam muna sa akin. Susundin nyo siyempre yun. Kasi amo nyo yun eh. Okay? Isa pa.
dapat marunong kayong gumamit ng fire extinguisher. Bakit? Pag nagkaroon ng sunog, magagamit nyo. Ay paano kung hindi kayo marunong gumamit ng fire extinguisher? Kaya dapat marunong kang gumamit ng fire extinguisher. Alamin mo rin yung main switch ng bahay mo. Okay. Morning.